naka-receive ako ng reply galing sa kanila. And next week, magkakaroon ako ng interview. May update ako sa inyo about sa paghahanap ko ng trabaho dito sa Belgium. Excited na ako magkaroon ng trabaho. Since teacher naman daw ako galing sa Pilipinas, ba't hindi na lang daw ako mag-teacher dito sa Belgium? Oo nga, tama kayo. Ikaw ang magtaguyod ng buhay ng isang tamad. Yung PWD kong kapatid, balita. Hi friends! Welcome back sa aming YouTube channel. If bago kayo dito, ako si Margie, galing akong Jensen, Philippines. At ang husband ko naman ay si Wouter na taga Belgium. Kung mapapansin ninyo, medyo, I don't know, maga ang mata natin. Hindi naman sobrang maga, pero kagagaling ko lang sa pag-iyak. Dahil, ayun, ang dami kong time na magpahinga, mag-scroll sa phone ko. And isa sa mga gusto kong gawin, ngayong nagpapahinga ako dito sa bahay namin ni Wouter, is manood ng breadwinner na segment sa It's Showtime. And ang napanood ko kagabi ay about sa isang teacher. At today naman ay about sa isang nurse na nagtatrabaho sa Brunei yata, if hindi ako nagkakamali. So, ayun. Ano ba ang purpose ng vlog natin ngayon? I-share ko lang sa inyo kung ano ang update about sa paghahanap ko ng trabaho dito sa Belgium. Madali lang ba maghanap ng trabaho kung may bachelor degree ka galing sa Pilipinas? Ako ay licensed professional teacher galing sa Philippines. At okay, ang communication skills ko sa English. Pero dito sa Belgium, may mga international companies and mahirap din silang hanapin. Ewan ko kung saan sila nahahanap. Tapos may mga tanong ang ibang mga tao na since teacher naman daw ako galing sa Pilipinas, ba't hindi na lang daw ako mag-teacher dito sa Belgium? Oo nga, tama kayo. Sana ganun lang ka-easy yun. Nag-submit na sana ako ng resume or CV ko. Pero, nag-sign up ako sa isang site. Hindi ko alam kung site ang tawag doon eh. Pero, parang agency siya na free, na tinutulungan nito ang mga tao dito sa Belgium na magkaroon ng trabaho. Even, hindi ka naman talaga taga-Belgium. So, ngayong Wednesday, magkakaroon ako ng appointment with them. And nagsasuggest sila ng trabaho para sa akin. At ang laging hinahanap ay ang language. Marunong ba daw ako sa Dutch or Netherlands na lingwahe? Hindi pa. May mga iilang words akong alam, pero ang makipag-converse talaga sa isang tao na nagsasalita ng Netherlands ay hindi pa ako ganoon ka-confident at ayun, wala pa akong kumpiyansa sa sarili ko. Or pwede rin namang French ang aralin mo kung lilipat ka dito sa Belgium. Ayun, ang sagot po sa tanong ninyo kung mahirap ba magkaroon ng trabaho dito sa Belgium. Oo na hindi. Bakit siya oo? Kung kasi may natapos ka sa Pilipinas, mahirap siyang dalhin dito sa Belgium, for example. Dahil ang education system nila ay iba po sa atin, kumpara sa atin sa Pilipinas. So, ayun, mahirap. Hindi naman, dahil kung hindi ka mapili sa trabaho, may mahahanap at mahahanap kang trabaho. For example, dito sa Ardoy, kung saan kami nakatara ni Wouter, ang daming Filipina sa paligid namin na ang trabaho nila ay sa isang agency, cleaning agency. So, kung
kung okay sa'yo ang paglilinis ng bahay, and one of the pros ng paglilinis ng bahay ay flexible ang working schedule mo. Ayun. So, may mga Filipina din dito na sa factory sila nagtatrabaho, ganyan. So, kung hindi ka mapili talaga sa trabaho sa Belgium, magkakaroon ka ng trabaho. So, for me, tinatry ko na muna ang iba't ibang mga possible options. And kung wala talaga, syempre, tatanggapin ko kung ano yung available na trabaho para sa akin. As long as, meron din naman akong parang nose talaga sa trabaho. Ayoko magtrabaho ng weekend. Gusto ko rin ang okay na pasahod. So, ang advice ko sa mga nanonood ngayon na may partner dito sa Europe, outside UK ha, kasi sa UK, British English naman doon, so okay lang. Pero sa ibang mga countries dito sa Europe, may sarili-sarili silang languages. So, it is very necessary na kung may time pa kayo dyan sa Pilipinas, mag-learn na kayo ng language. Ang cute pala ng kung saan ko nilalagay ang camera ko ngayon, ang cute ng, dyan, part ng bahay namin. Sa part ng room namin. So, ayun. If you like this vlog, don't forget to like and subscribe. And kung hindi nyo pa na-click ang notification bell, andito. Sana tama ako or andito. Dito siguro. Tama pa dito. Diyan. Basta i-click nyo yung bell dyan para hindi ninyo ma-miss ang mga bago naming videos dito sa YouTube. And maraming salamat. Kung may mga tanong kayo, don't forget to leave a question there. And ayun, see you! Ito yung sinasabi ko na cute na part ng kwarto namin ni Uncle. Ayan. Cute din ang picture. Tapos bagong biling flower ni Uncle sa IKEA. Nice. Alam niyo ba na sa kwarto namin meron din kaming flower dyan. Mahilig si Uncle. Plantito kasi siya. At kung kayo ay nagtataka kung bakit ganito pa rin ang aking suot na sweater dahil sa vlog ko nung nakaraan, ito rin yung suot ko. Napakamahal kasi po ng mga sweater dito kung bili ka ng bili ng sweater para lang bago ang sweater mo all the time. Hindi kasi siya parehas sa Pilipinas na tag 50 pesos lang, tag 100 ang mga sanina dari ang mga damit dito. So, kung paulit-ulit, yun ay dahil favorite siya at hindi pa nakabili. Ayun, bet ko siya. Salamat, Uniqlo. Do you want to measure or not, Mohammed? Can you measure? Take off this, Mohammed. So, for example, for your hips, may magpapadala ng gift from America. So maybe there's another of the sizes that is, if you go here, and here the waist is. Thank you for the hangers. Come on, cool. May update ako sa inyo about sa paghahanap ko ng trabaho dito sa Belgium. Though, sabi ko sa inyo, ang December ay time para magpahinga. Pero, once in a while nga, nire-remind ko ng sarili ko na why not na instead magsika-scroll sa Facebook, sa TikTok, why not maghanap ka ng trabaho sa online, ganyan. So, may nakausap ako kaninang Filipina, tapos nag-usap-usap lang kami dahil nandito na rin siya sa Belgium. Tapos, next year, mag-start na siya sa bago niyang trabaho. Tapos, tinanong ko siya kung ano yun. Sana maka-receive din ako ng email from that center, kasi center siya. At i-share ko sa inyo ang about sa detalye ng trabahong ito. Part-time lang ito na trabaho, hindi talaga siya full-time. So, magkakaroon din ako ng time to learn the language para talaga matuto na ako sa Dutch. So, hindi pa ako naka-receive ng email from that center. Pero yung kausap ko ng Filipina, magsa-start na siya next year. I'm so happy for her.
Kaya sana ma-interview din nila ako, maka-demo din ako sa kanila. Sana mabigyan din nila ako ng chance. Parang nabigyan ako ng hope na yes, magkakaroon ako ng trabaho dito sa Belgium kahit na hindi pa ako marunong ng lingwahe nila. What did we buy from OK? Bread. Eggs. Tapos, salmon. Ben I will put doesn't it in back. Give me want to show. Show him how. No, it's okay. Film how. It's okay, Annie. That's it. Good morning, friends! Today is Wednesday. Dito ngayon sa Belgium, December 11 at may good news ako sa inyo. Di ba kahapon, December 12, sabi ko sa inyo na may ipinadala si Lord sa akin na isang Filipina na nalaman ko na na-hire siya doon sa center na ito sa Brussels. Tapos today, naka-receive ako ng reply galing sa kanila, and next week magkakaroon ako ng interview. I am very excited. Sana makuha ko to by God's grace. As in, excited ako kasi nga, diba, marami sa inyo ang mga nagtatanong sa TikTok, sa Facebook, ba't di na lang ako magturo dito sa Belgium? Tapos mahirap nga magturo dito dahil ang pinag-aralan ko ay hindi naman katulad sa education system nila dito. Iba ang education system natin sa Philippines kumpara sa Belgium, ganyan. So, basta mahabang storya. Tapos, ito, pwede akong magturo. Kung matanggap ako dito sa center na to, pwede akong magturo ng English sa mga bata. Kaya I'm looking forward na ma-interview nila ako at makikita ko rin ang center nila at ang mga materials nila, ganyan. So backup teacher lang ako dito. Hindi talaga yung permanent na teacher. Pero balay natin ibigay ni Lord sa akin ang work na to na maging permanent. Hala, I'm praying. Excited na ako. So ibabalitaan ko kayo if ano ang update. For now, okay ito sa akin kasi nga gusto ko mag-aral ng Dutch kasi kapag marunong na talaga ako sa lingwahe nila dito, mas magkakaroon ako ng more options sa trabaho kapag fluent na ako sa lingwahe nila. So, okay na sa akin na mag-part-time kasi nga nagko-content din naman ako. By God's grace, magkakaroon din ako ng pera through my videos on social media, tapos may trabaho ako, tapos mag-learn pa ako ng lingwahe. So, sana mag-work sa akin ito at sana mag-click kami ng center na kung saan ako i-interviewin. And kagabi nanood kami ng Desmond Doss na movie. Ang title niya ay Hacksaw Ridge. Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo na about faith, about standing firm, about your relationship with the Lord. And happy ako kasi napanood ko siya again. Kasi napanood ko na before kasama si Wotal. Sana pumasok yun sa puso at utak niya ang message ng movie. And ang message talaga na nakarating sa akin is ang pag-stand sa belief mo, sa faith mo, and ang maniwala na may plano sa'yo ang Diyos. Hacksaw Ridge, panoorin nyo na. So, ayun naman ang update ko sa inyo ngayon. May appointment kami mamaya sa isang agency na tutulungan nga nila ako makahanap ng trabaho. So, update ko lang kayo kung ano ang next na mga ganap. Ito na nga, papunta na kami. Not yet, but we're getting ready. Para dun sa appointment ko, sasamahan ako ni Voter.
Pero may nakalimutan pala kaming i-print. Ayan. Tahimik lang tayo. Dahil medyo na-stress na si Uncle. Ay, stress na ka? No. National number. What's my national is Philippines. I'm kidding. Sorry, man. So, ito pala ang foundation na gamit ko. Ayaw niya mag-focus kasi mas maganda daw ang... Char. Mas maganda daw sa auntie kasi sa foundation. Charis. Thank you, Lord. Gusto ko ito siya ba kasi light lang siya na foundation. May mga mamahalin akong mga foundation. Like for example, itong Dior. At itong NARS. Ayan. Pero mas maganda to. Minsan kasi, ang foundation or ang makeup, depende, ang effect niya sa mukha mo, depende sa season. So kapag summer, mas maganda ang makeup. Ito ang ano ko. Rare Beauty ang contour na parang bronzer. Excited na ako magkaroon ng trabaho. Kakauwi lang namin ni Water galing sa Roselara dahil tinatry ko na makareceive ng unemployment benefits dito sa Belgium kasi nga may trabaho ako for 2 years sa Brussels. Tapos ngayon wala na. But I don't know if ma-approve ba ako or hindi. Pero try lang kasi dito sa Belgium may mga benefits kapag employed ka noon tapos nawalan ka ng trabaho pero case-to-case basis. Kaya ayun. Kaya ngayon maghugas na muna tayo ng mga pinagkainan namin kanina.